Magandang araw mga boss at sa lahat ng ating mga kapatid na riders at iba pang mga motorista sa buong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod mula noon hanggang ngayon, Colonel Bosita. At malugod po namin kayong tinatanggap sa isang informational at educational episode ng Boss Kita Podcast. Ang layunin po ng ating episode na ito ay maghatid ng makabuluhan, mapagkakatiwalaan at practical na impormasyon para sa ating mga kapatid na riders at iba pang mga motorista upang mas maunawaan ang mga batas, trapiko, ang kanilang mga karapatan, responsibilidad at ang tamang paraan ng pagiging ligtas at responsable sa kalsada. Naniniwala po kami na ang isang responsableng rider at motorista ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Kaya sa bawat episode ng Boss Kita Podcast, layunin naming magbigay ng edukasyon at gabay na maaari ninyong magamit sa inyong araw-araw na pagmamaneho. Kung bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share ang episode na ito upang mas marami pa ang mga kapatid nating riders at mga motorista ang makinabang sa mga makabuluhang impormasyong ating ibinabahagi. Ito po ang Boss Kita Podcast, nagbibigay ng makabuluhang impormasyon, tamang kaalaman at gabay para sa bawat Pilipinong rider. Simulan po natin ang usapin sa mission order. May mga nadidinig po tayo at may mga nababasa tayo na tama ba na hanapan ng rider o ng driver ng mission order ang pulis o ang enforcer. Sa usapang legal, tama po at hindi pwedeng questionin ang motorista kapag naghahanap ng mission order sa pulis o sa enforcer. Pero bilang advocates, kami po ay hindi sumasang-ayon na dapat hanapan ng mission order ang pulis o ang enforcer. Bakit po? Kapareho sa maliit na pamilya, hindi natin pwedeng sabihin na lahat ay mabuti at responsable ang ating kapamilya. Kumpara naman sa Philippine National Police, ilang daan libo po ang kawani ng PNP. Ibig sabihin po, hindi maitatanggi na may tiwali at abusado sa hanay ng PNP. Pero paglilinaw, hindi po yan kinukonsinte ng liderato ng PNP. Usapang legal po. Again, sa usapang legal, pwede po kayong maghanap ng mission order. Pero sa realidad po, bilang advocates, kami sa RSAP, at ako naman po bilang kawani ng PNP Highway Patrol Group, iminumungkahi po namin, huwag ninyong hahanapan ng mission order ang pulis o ang enforcer. Bakit po? Kung ang pulis po o ang enforcer ay hahanapan ninyo ng mission order, ito po ay malinaw na insulto para sa kanila. Maaring hindi nila aaminin na sila ay naiinsulto, pero bilang tao, nasasaktan po sila. May damdamin din sila na marunong masaktan. Ano ang masama na pwedeng maging epekto nito? Pwedeng kung kayo ay may violation, pwedeng madagdagan ito. Dahil nga, ang dating sa kanila, mayabang kayo, maangas at nakakainsulto. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po, kayo ay nahuli o nasita sa kamay nilaan at kayo ay naninirahan sa Tuguegarao City. Kapag nakita po ng pulis o ng enforcer na kayo ay taga malayong lugar na kung saan ay inyong sinisita kung sila ay may mission order, masama po ang magiging epekto nito sa inyo. Bakit po? Pwede kayong bigyan ng patong-patong na violations. Ngayon, kapag ka po nila ginawa yon, maaring sasabihin sa inyo kapag kayo ay nagreklamo, i-contest na lamang ninyo. Pag-usapan po natin yan. Kung kayo po ay mag-file ng contest dahil mali ang huli sa inyo, at halimbawa nga kayo ay taga Tuguegarao City. Una, halimbawa at ang multa ay 1,000 pesos. Mag-file kayo ng contest. Siyempre, hindi naman kayo VIP. Naturalmente, no work, no pay. Absent kayo sa unang araw. At syempre, mag-schedule po ng hearing. Absent na naman po kayo. No work, no pay. At after the hearing, mag-schedule po ng release ng resolution. Again, no work, no pay uli kayo. Dahil may kalayuan, halimbawa, gumastos kayo ng 6,000 pesos. Ang inyo pong ipinaglaban ay hindi dapat kayo patawan ng multa at ng violation na ayaw ninyong bayaran ang multa na may halagang 1,000 pesos. So kung susumahin po,
mas malaki pa ang danyos na naperwisyo sa inyo. Kapag kayo po ay nanalo sa inyong contest, kansilado lamang po ang huli at hindi naman pinaparusahan ang pulis o ang enforcer. Ibig sabihin po, mas malaki ang danyos na mawawala sa inyo. Kaya po, sinasabi ko po sa mga dumudulog sa atin, kapag tama ang huli, huwag nang magreklamo, bayaran na lamang at huwag hanapan ng mission order ang pulis o ang enforcer. Kung mali naman ang huli, katulad po ng aking nabanggit kanina, huwag na lamang kayong mag-contest. Bakit po? Mas malaki ang danyos, hindi naman babayaran, hindi naman paparusahan ang pulis o ang enforcer na napatunayang nagkasala. Ngayon, kami naman po bilang advocates, hindi naman kami milyonaryo, hindi naman kami mapera. Pero bilang mga advocates kami, kapag kayo ay dumulog sa amin, papadalhan po namin kayo ng pangmulta. Ang inyong pag-absent sa trabaho ay bibigyan din namin ng kapalit na sweldo na nawala sa inyo. Ang tanong, bakit ganon? Hindi pa po tayo tapos. Magbibigay din po kami ng pangbayad sa notaryo. At ang mga dokumento, lahat ng ebidensya at ang inyong salaysay na may notaryo, ipapadala po ninyo sa amin kapalit ng aming suporta na ibinigay sa inyo. At kami po ang magsasampa ng kaukulang kaso sa nasabing pulis. At sa enforcer naman po, mamaya po babanggitin natin kung ano ating ginagawa dyan. Ang tanong, bakit kailangang magsampa tayo ng pulis na mali ang ginawang panguhuli sa inyo? Yan lamang po ang alam nating pamamaraan para supilin at pigilan sila sa mali nilang ginagawa. Para sa kalaman po ng lahat, kapag nasuspende po ang isang pulis na may pinakamababang ranggo, patrolman or police officer 1, mahigit 100,000 pesos po ang mawawala sa kanila, kabilang ang sweldo at bonus sa buong taon at iba pa na dapat nilang matanggap. At kung enforcer naman po ang nagkamali o nagkasala, ito po ay hindi na natin pinapatawan ng kaukulang kaso. Bakit po? Alam natin na mababa lamang ang kanilang sinasahod na sweldo. At maliban po dyan, alam naman natin na ang mga enforcers, hindi lahat, pero walang sapat na kaalaman. Kaya po, hindi na lamang natin sila sinasampa ng kaso. Pero ito po ay nakatala sa aming opisina at kapag inulit pa ang kanyang pagkakamali ay doon na po kami action at hihilingin po namin sa kaukulang mayor ng nasabing syudad o bayan para siya ay tanggalin na sa kanyang hanap buhay dahil tunay na nakakaperwisyo siya. Ibig sabihin po, pinagbibigyan po namin. Ganon din po kapag enforcer ng LTO. Yan naman po ay alam natin ay hindi na ninyo ito maaring ulitin pa dahil kami po ay seryoso sa aming ginagawa. Seryoso po kami sa pagtatanggol sa mga motorista na nabibiktima ng maling panguhuli, pang-abuso po. Ginagawa po namin ito hindi para makipag-away sa pulis o enforcer. Ito po ay aming ginagawa dahil alam po namin walang ibang magtatanggol at magpoprotekta sa mga motorista na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Sa mga kapatid nating motorista, lilinawin ko po at uulitin ko, kapag tama ang huli sa inyo, huwag na po kayong dumulog sa amin dahil hindi po kami nangungonsinte. At kung mali naman ang huli sa inyo, huwag na kayong makipag-away, tumawag lamang at amin kayong tutulungan sa ngalan ng batas o alinsunod sa batas at ordinansa. Ang amin pong hotline sa RSAP 0917-678-2016 at 0920-960-1999. Tatandaan po ninyo, basta tama, kampi-kampi tayo. At ngayon naman po, pag-usapan natin ang walang katapusang mainit na usapin, aftermarket muffler. Hindi po tayo titigil habang may napeperwisyo na rider dahil sa maling pagpapatupad kaugnay dito sa muffler ng motorsiklo. Nitong nakaraang araw lamang po, may nahuli na naman ang LTO Cebu. May nahuli silang rider. Ang motorsiklo may nakalagay na aftermarket muffler. Ang nasabing rider po ay nahuli noong July 8, 2026 sapagkat ang kanya pong muffler ng motorsiklo ay aftermarket. Hindi po sinukat ang decibel nito at ang masama, hinahanapan siya ng enforcer ng
Certificate of Road Safety. Dahil walang Certificate of Road Safety, CRS, hinanapan din po siya ng sticker ng ICC or nitong PS sticker na nanggagaling daw sa DTI. Sa kalaman po ng lahat, walang batas na nagsasabi na kapag nagduda ang pulis o ang enforcer sa muffler ng anumang sasakyan, hanapan ng Certificate of Road Safety. Wala rin pong opisina, walang manufacturers, walang DTI na nagbibigay ng Certificate of Road Safety. Yan po ay hindi ko alam kung saan nila nadinig o napag-alaman. Wala din pong ibinibigay na PS or Philippine Standard sticker at wala ding ICC, International Commodity Clearance mula sa DTI. Hindi ko rin alam kung saan nila nakuha yung ICC o PS sticker na hinahanap. Ngayon, wala naman tayo sa posisyon para questionin at turuan ang LTO enforcers. Doon sa kapatid nating rider na nahuli ng enforcer ng LTO sa Cebu City nitong nakaraang July 8, 2026. Kapatid, tumawag ka na lamang sa aming tanggapan. Ito ay ating aaksyonan. Ipresenta mo lamang ang kopya ng Temporary Operator's Permit. Ang kailangan lang naming makita dyan, may nakasulat na unauthorized muffler or defective muffler at sinasabi no CRS, no ICC or no PS sticker. At base diyan, hindi na tayo makikipag-argumento doon sa nasabing enforcer. Magsasampa na lang tayo ng kaukulang kaso laban sa kanila. Kaya naman, sinasabi ko po, deputized enforcers ng LTO, kung hindi kayo naniniwala sa amin, magkonsulta kayo sa mga lawyers at huwag ninyong ipagpatuloy ang mali ninyong ginagawa. Dahil tunay na tunay po, hindi kami manghihinayang na magsampa ng kaso laban sa inyo. Bakit kailangan naming magsampa ng kaso laban sa inyo? Kailangan pigilan kayo sa mali ninyong ginagawa sapagkat kawaawa ang mga ordinaryong motorista na inyong nabibiktima at napagmumulta ng 5,000 piso. Ganon din sa district officers ng LTO. Pakibantayan po ninyo ang inyong enforcer. Pakibantayan po ninyo ang mga deputized ninyo dahil kapag nahuli ang biktima ay nagbayad ng multa dahil walang CRS, walang ICC or PS sticker. Kayo bilang district officer ng LTO, kasama namin kayo nakakasuhan dahil kayo po ay may responsibilidad na dapat ninyong bantayan, dapat ninyong isupervise ang inyong enforcers at ang inyong mga deputized enforcer. Paglilinaw po sa lahat, hindi po namin ipinagtatanggol ang rider o ang sino mang motorista na maingay ang muffler ng kanilang sasakyan. Uulitin ko po yan, talagang dapat supilin at pagmultahin ang sino mang motorista na maingay ang muffler ng sasakyan. Uulitin ko po, hindi namin sila ipinagtatanggol. Paulit-ulit po naming sinasabi yan. Ano lamang po ang aming ipinagtatanggol? Pinagtatanggol po namin ang mga riders na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Sa mga hindi nakakaalam, kahit na sa mga officers and members ng LTO, walang batas na nagsasabi na kailangan may Certificate of Road Safety. Walang batas na nagsasabi na kailangan may PS or ICC sticker ang muffler ng ating sasakyan. Sa mga ayaw maniwala, magkonsulta kayo sa DTI. Walang ganyang ipinatutupad. Bakit po natin pinagtatanggol ang mga nabibiktima ng maling pagpapatupad nito? 5,000 piso po ang multa. Kaya dapat protektahan natin ang mga nabibiktima ng maling panguhuli. Sa mga pulis at mga enforcers, kung ayaw po ninyo ng kaso, at alam ko naman ayaw ninyo talaga, gawin nyo lang ng tama ang inyong trabaho. Hulihin ninyo ang mga sasakyan, hulihin ninyo ang mga motorsiklo na maingay ang tambutso. Wala tayong pag-uusapan. Ulitin ko, kung ayaw ninyo ng kaso,
Gawin ninyo ng tama ang inyong trabaho, nakakaperwisyo po kayo. Kaugnay naman po sa kaparehong problema na dinanas ng ating mga kapatid na rider sa lungsod ng Baguio at Valenzuela City. Kung tama ang aking nababalitaan, maraming salamat po, General Magalong Sir. Wala na kaming natatanggap na kapareho ng dating reklamo. Maaring nakarating na po sa inyo, wala talagang batas na nagsasabi na kailangan may Certificate of Road Safety or PS or ICC sticker. Ganon din po sa Valenzuela City. Kung totoo po ang aming nababalitaan na wala nang kaparehong problema nito, maraming salamat po. At kung sakali naman na may mga pulis at enforcer na hindi pa rin itinatama ang kanilang ginagawa sa mga kapatid nating riders, nandito po kami. Maaari po kayong tumawag sa amin. Ang kailangan lamang po namin, ticket, ebidensya. At kapag kayo ay may ebidensya na mali ang huli sa inyo, wala na tayong maraming pag-uusapan. Magbibigay kami ng pangmulta, magbibigay kami ng pangpanotaryo sa inyong salaysay, at sasampahan natin ang kaso ang pulis o ang enforcer. Ito po ay walang personalan. Kailangan lamang po naming isulong ang aming advokasya na nagpuprotekta sa bawat motorista. Walang pinipili, walang kinikilingan. Paulit-ulit po namin sinasabi ito. Hindi kami gumagawa ng away sa inyo. Kung bakit namin ito ginagawa, walang ibang magtatanggol sa inyong mga nabibiktima. Dahil lagi po namin sinasabi, basta tama, kampi-kampi tayo. At ngayon naman po, pag-usapan natin ang ating kapatid na driver mula sa Camarines Sur, Bicol Region. Siya po ay driver ng Piltranco Bus. Base po sa records na aming hawak ngayon, ang nasabing driver ay nahuli ng SAIC sa Pasay City noong April 21, 2025 dahil sa paglabag na kolorom. At sinasabi po, walang kaukulang authority mula sa LTFRB ang nasabing bus company. At maliban pa po dyan, may sinasabing paglabag na ang plaka ng nasabing bus ay hindi po tugma sa records na dala ng nasabing driver. Ang kanya pong lisensya ay nakumpiska, katulad ng problema ng iba. Ang driver ang naiipit, ang driver ang napiperwisyo. Kaya naman po, ang ating kapatid na driver na si Mr. Ronald Rosero ay humingi ng tulong sa atin sa Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Base po sa mga dokumento na ipresenta ng ating kapatid na driver, tayo po ay dumulog sa liderato ng LTO kay ASEC Marcos B. Lacanilao. Katulad ng ating sinasabi lagi, basta tama, kampi-kampi tayo. Dahil nga po, lumalabas sa aming investigation, ang kapatid nating driver ay biktima lamang. Hindi siya ang tunay na dapat patawan ng nasabing parusa. Kaya naman po, noong dumulog tayo sa liderato ng LTO, ang kapatid natin pong driver ay inabsulto ni ASEC Marcos B. Lacanilao at nabalik na po ang kanyang lisensya nitong June 24, 2026. Kung mapapansin po ninyo, April 21, 2025 siya nahuli at lumabas ang resolution nitong June 24, 2026. Sa kalaman po ng lahat, ito pong ating kapatid na driver ay hindi agad nakadulog sa amin, kaya hindi agad namin ito na-aksyonan. Ibig sabihin po, dahil doon sa maling sistema, maling pagpapatupad ng batas, ang tagal po na nagdusa ng ating kapatid na driver, kabilang ang kanyang pamilya. Paalala po sa mga kapatid nating drivers, kapag kayo po ay may problema at alam ninyo na kayo ay may katwiran, huwag magdalawang isip na dumulog sa amin. Hindi namin kayo hinahamak, hindi namin kayo minamaliit, pero alam na alam po natin, wala kayong sapat na kakayanan para ipaglaban ang inyong panig at ang inyong katwiran. Kaya narito po kami, walang pinipili, walang kinikilingan. Basta po tama, ipagtatanggol namin at poprotektahan namin. Pasalamat po tayo sa liderato ng LTO
na kapag tayo ay tama at may katwiran, agad-agad nila tayong pinapanigan at naglalabas sila ng resolution na pabor sa ating idinudulog sa Kanya. Tatandaan po ulit ninyo ito. Basta tama, kampi-kampi tayo. Sa mga kapatid nating riders na nagmumotorsiklo na walang helmet sa ulo, kung hindi pa ninyo naiisip, paulit-ulit po naming ipinapaalala sa inyo, mas matigas ang semento kaysa sa inyong ulo. Alam ko po, doon sa mga nagmumotorsiklo na walang helmet sa ulo, ang ikakatwiran po ninyo, malapit lamang. O kaya naman, sasabihin po ninyo, mabagal at maayos kayong magpatakbo ng motorsiklo. Aalalahanin po ninyo, maraming motorista ang kaskasero, maraming motorista ang walang pag-iingat. At kapag nasabitan ang inyong minamanehong motorsiklo, tiyak na tiyak babagsak po kayo kasama ang motorsiklo. At kapag nangyari yan, nalalagay sa peligro ang inyong buhay. Kaya naman po, ipinapaalala namin sa inyo, mag-helmet kayo sa ulo sa lahat ng sandali na nakasakay kayo sa motorsiklo. At alalahanin din po ninyo sa bawat aksidente at disgrasya na iwanang pamilya ang higit na biktima, lalo na ang mga bata na nauulila. May talino po tayo, gamitin po natin sa lahat ng sandali. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kung may mga issue po na nais ninyong talakayin sa susunod na episode, mag-comment lamang po kayo sa ibaba. At kung kayo ay biktima ng pang-aabuso o maling pagpapatupad ng batas, huwag po kayong matakot. Narito ang RSAP, handang tumulong, handang maglingkod, walang pinipili at walang kinikilingan. At lagi po nating tatandaan, basta tama, kampi-kampi tayo. Ako po, si Colonel Busita. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.